Kim POV, HR Department, Kim and Mr. Ismael Conversation. Nakareceive ako ng email mula kay Mr. Ismael. Pinapupunta ko nito sa head office para sa isang proposal sa akin. Hindi ko naman muna siya tinanong kung tungkol saan to. Pagdating ko sa HR, isinalubong na ako kaagad ni Mr. Ismael sa front desk. Magmula kasi nung malaman nitong tungkol sa amin ni Jacob, ay nagbago na to ng pakikitungo sa akin. Mas naging approachable to at lahat ng aking request ay binibigay kaagad. Kung sa bagay, paano pa to makakatanggi kung asawa na ng may-ari ang humiling sa kanya? Isa ito sa mga privilege na nagustuhan ko sa setup namin yun ni Jacob. Kahit papano, may magandang nagawa din naman sa akin ng pakikipagkasundo ko kay Jacob. Pumayag ako sa kagustuhan nito magpanggap ako bilang asawa niya sa loob ng 2 taon kapalit ng 10 milyon at kalayaan ko makawala sa legalization ng aming kasal. Tinanggap ko ito dahil wala na din ako magagawa. Lagi niyang panakot sa akin na hindi niya pagbirma sa aming annulment. Gayon din ang pagtanggal nito sa akin sa lahat ng mayroon ako ngayon, pati pang pinaghirapan ko makamit sa aking trabaho. Tali ang mga kamay ko pagdating sa mga gusto mangyari ni Jacob, kaya naman sunod-sunuran na lang ako sa mga nais niyang ipagawa sa akin. Iniisip ko na lang, mabilis lang magdaan ng 2 taon. Hi Kim, how are you doing? Pagbati sa akin ni Mr. Ismael. How's your vacation in the Philippines? Tanong pa muli niya sa akin. I'm good sir, my vacation is nice. How I wish to have more days to stay there. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Good that you have enjoyed your stay there. Why don't you send me email so can extend your vacation days? Sabi pa niya sa akin. It's fine sir, lot of jobs to do here as well. Magalang kong ansi si Mr. Ismael habang makapasok kami sa loob ng kanyang opisina. Miss Flores, or shall I call you Mrs. Salvador? Just call me Kim sir, I'm not comfortable being too formal. On my name please? Magalang kong pakiusap sa kanya. Okay Kim, I didn't tell us in advance that you are the wife of Mr. Salvador. We should have put you on the office and not in the showroom. Sabi niya sa akin. I'm fine sir, don't give me special treatment. I don't want like that. I don't want to drag my husband's name to get me any position. I want to work by it. Mariin ko namang sagot sa kanya. Iniisip ko din kasi ang magiging sitwasyon ko kapag naghiwalay na kami ni Jacob. Sigurado akong tatanggalin ako ng mga ito once na malaman ito naghiwalay na kami. Okay Kim, here's the thing. We are going to expand the business. Maybe your husband already informed you about having his own branch in Italy and he wants you to handle it. You will not be working in the floor like what you are doing here in Kuwait. Instead, you will work in the office and handle that branch as a COO. I was entrusted by Mr. Salvador to discuss you in everything that will happen once you got transferred in Italy. Seryoso nitong paliwanag sa akin. Pinutol ko naman ng kanyang pagsasalita dahil naguguluhan ako sa mga sinasabi nito sa akin. Wait sir, I have to ask Jacob about this. I am not sure about it. I will let you know once I talk to Jacob. Sagot ko naman sa kanya. Nabighan naman ako sa sinasabi ni Mr. Ismael. Kaya lang madami akong bagay na naisip. Naaawa ko sa mga staff na maiiwanan ko. Sigurado akong diblobyo kapag si Said ang pumalit sa akin para kumapit sa branch na naiwan ko. You don't have to worry about everything. We will settle it for you. Aniya nito sa akin. Can you share to me what's bothering in your mind about you getting transfer? Tanong niya sa akin. Honestly sir, I can't leave my stuff like that. My relationship with my staff is like a family. Sagot ko naman sa kanya. If you have any wish before you transfer, just let me know. I will do the necessary action so we will accept this transfer. Sabi naman niya sa akin. Sir, I'm just thinking about making label of Dubai to get transferred in Kuwait as my replacement. And I have one thing to clear with my husband before accepting it. If you don't mind, can we just wait for 2 days before I will give you my answer with regards on your offer to me? Sagot ko pa sa kanya. No worries Kim, we can wait. Tugon niya sa akin. Okay sir, thank you. I got to go now, thank you. Tumayo na ako at nakipag-shake hands sa HR namin. Una kong ginawa kaninang umaga
ay tinawagan ko si Jacob para kausapin to tungkol sa binanggit sa akin ni Mr. Ismael. Nagtataka ako sa biglaang desisyon nito at kung bakit binayaran pa niya ng buong 2 taon ng villa na tinutuluyan, gayon may plano naman pala siyang ilipat ako sa Europe. Nag-aaksaya lang ba ng pera tong si Jacob? Kung sa bagay, naalala ko, bahaya lang to para sa isang Jacob Salvador. Sa laki ng kinikita nito sa showroom, pati pa sa iba niyang kumpanya, kaya hindi na nakapagtatakang ganun lang kabilis nitong bitawan ng villa na to, kahit pa fully paid na to. Yes, Kim? You miss me? That was really pang-aasar na bungad sa akin nito. Jacob, ano ba tong sinasabi sa akin ni Mr. Ismael tungkol sa paglipat ko na naman ng branch? Irritable kong tanong sa kanya. Relax, Kim. Binibigyan lang kita ng pabor. Hindi birong pagbibigay ng CEO position sa isang tao. Isa pa sa Europa na yun, Kim. Magandang oportunidad na yan para sa'yo. Mayabang na sagot niya sa akin. Jacob, hindi ko to hiniling sa'yo. Nananahimik na ako dito sa Kuwait at may maayos sa trabaho ngayon. Bigla mo na naman ako ipapatapon sa Italy? Ano ba tagang plano mo gawin sa akin? Ayoko na madagdagan na naman ang magandang nangyayari sa career ko nang dahil sa'yo. Garalgal kong sagot dito. Naiinsulto na kasi ako sa ginagawang pangkokontrol ni Jacob para sa buhay ko. Mamaya na lang tayo mag-usap, nagdadrive ako ngayon. Within 30 minutes parating na ako dyan sa bahay. Seryosong sabi nito sa akin. Seriously, Jacob? Nasaan ka ba ngayon? Nagulat kong tanong sa kanya. Nasa city na ako, malapit na ako sa bahay. Kagabi pa kita tinatawagan, pinataya mo naman ako ng internet. Ang dami ko ng message sa'yo. Ni isa wala ka ni-replyan. Sige na, nagdadrive pa ako. Wait for me within 30 minutes. Honest nito. Napabalikwas naman ako ng bangon sa sinabi nito sa akin. Hindi ko naman inaasahan na dahil lang sa hindi ako sumasagot sa kanyang mga tawag at hindi pag-reply sa kanyang message, ay may isipan na nito magbiyahe ng 9 na oras para lang puntahan ako. Pero ayoko mag-assume, baka naman may kailangan lang tong gawin dito sa Kuwait, kaya ito pumunta ng biglaan. Marahil ay may kinalaman ang biglaang pagpunta nito sa Kuwait tungkol sa binanggit sa akin ni Mr. Ismael. Hindi nga to nagsisinungaling. Makalipas ang 30 minutos, ay dumating na ito sa bahay. Narinig ko ng sasakyan nitong pumarada sa aming garage. Sinalubong ko naman to sa pintuan sa aking pagkabigla. Oh Jacob, akala ko ba next month pambalik mo dito? Ang hilig mo talaga sa biglaan. Napapilanti kong sabi sa kanya. Namiss mo lang ako, kaya irritable ka na naman. May mga asikasuhin ako kaya biglaan ang dating ko. Casual niya sabi nito sa akin. Pagkababa niya ng sasakyan, ay dumiretso to sa kusina. Wala ka man lang hinanda na kahit ano para sa akin? Demanding na tanong niya sa akin. Bakit? Nagsabi ka bang pupunta ka ngayon? Nakapamewang kong tanong sa kanya. Hi Kim, napaghahalatang hindi mo binasa mga message ko sa'yo? Nagsabi ako kagabi sa message na patay mo yung tawag. Sagot naman ito sa akin. Para naman ako nag-guilty sa sinabi ni Jacob. Bakit nga ba hindi ko man lang tinignan ang message niya sa akin? Pwede ko namang i-press ang unread ulit pagkabasa ko kung ayaw niya malaman na tinignan ko ang mga message niya sa akin. Paano na lang pala kung emergency mga sinabi nito sa akin? Saka sila mami, pupunta din dito bukas in case hindi mo ulit nabasa mga message ko sa'yo. Nag-aalala daw kasi sila sa'yo. Kagabi kasi kasama ko sila mami na nag-dinner. Kaya bukas, i-clear mo ang schedule mo para masamahan natin sila mami mag-ikot-ikot. Sabi pa niya sa akin, napapahampas naman ako sa aking ulo sa pagkadismaya sa aking sarili. Bakit kasi lahat dinilit ko kaagad? Sige Jacob, pasensya ka na. Naiinis kasi ako sa'yo kagabi. Mahinahon kong sabi sa kanya. See? Ayun na nagagawa ng laging init ang ulong pinapairal. Gusto kasi makita nila mami kung anong villa daw binigay ko sa'yo. Sabi pa nitong muli sa akin. Pero hindi man magtatagal sila mami. 3 days lang sila dito. Sige Jacob, mag-leave ako ng 3 days. Sige na, mag-aasikaso na ako. Papasok muna ako ngayon para makapagbilin ako sa mga dapat gawin ng mga staff ko. Nahihiya akong sabi kay Jacob. Ang dami pala niyang sinabi na importante, kaya lang kahit isa'y wala ko nalaman dahil dinilit ko lang to lahat.
Okay, magpapahinga din muna ako. Nakakapagod, ang haba ng biyahe. Sabi ni Jacob. Hinayaan ko na siya magpahinga sa kanyang silid. Nag-asikaso naman ako ng aking sarili para makapasok ngayong araw at maabisuhan ang aking mga tauhan. Hindi ko na to inistorbo pa at tumiretso na ako ng ulis na matapos ako mag-ayos ng aking sarili. Nagdadrive na ako papasok sa opisina ay naalala ko na wag din na sa aking isipan ang dapat agang pag-usapan namin ni Jacob. Hindi ko na to nausisa kung anong plano niyang gawin sa villa kung sakaling tanggapin ko ang offer sa pagpunta ng Italy. Maganda din ang visa ko kung sakaling dahil sa working visa naman ako doon, plus magkakaroon ako ng privilege sa pagbisita ng mga Scandinavian country. Gusto ko ding makuha ang kapatid kong si Gabriel kung sakaling matuloy ako doon. Ayoko makulong ang kapatid ko sa toxic environment na mayroon to sa piling nila mama. Mas magandang oportunidad ito para sa kanya pag nagkataon. Mas magkakaroon siya ng maayos na pamumuhay kung makakapag-abroad din siya. Lalo na at sa Europa. Pagdating ko sa showroom, ay naghihintay na sa akin pagdating si Mr. Abdullah, isa sa mga tauhan sa top management. Sinalubong ako ni Rona sa pagpasok ko pa lang sa loob ng shop. Madam, kanina pa si Mr. Abdullah sa office kasama niya si Miss Rhea at saka si Saed. Mainit ang ulo, panay ang mura kanina. Lahat kami nasigawan niya kanina. Nakakahiya nga kasi ang daming customer tapos nagsisisigaw siya. Kasama niya si Miss Rhea pati si Saed. Andun din niya kasama niya. Sabi nito sa akin na panay ang ninga sa takot na maabutan kami ni Saed na nag-uusap. Bakit? Anong ginagawa nila dito? Wala naman ako mga appointment na meeting ngayong araw. Isa pa, bakit kasama nila si Saed? Nagtataka kong tanong sa kanila. Baka nagsumbong na naman ng sipsip. Alam mo naman yun, lahat gagawin para lang makuha ang posisyon. Sabi niya sa akin. Okay, salamat Rona. Tugon ko sa kanya. Nagmadali na ako nagtungo sa aking opisina upang alamin ang nangyayari. Ngunit hindi pa muna ako nakakarating ay sinalubong na ako kaagad nila Mr. Abdullah. Hi sir, good morning. Nakangiti kong bati sa operation manager namin. What is good in this morning? Wala Kim, you are not competent enough to handle your staff. Galit na sabi nito sa akin. Can you talk in the office sir? There's a lot of customer. I don't want to create attention there. Pakiusap ko pa dito. No need. I've decided. Because of your recklessness and stupidity at work, you need to send down your resignation letter to Mr. Ismael without any excuses. I need you to do it today. From this day, onward Saed will handle this branch. Sabi niya sa akin. Nagulat pa ako sa kanyang sinabi. May I know the reason why you decide like that? Nagtataka kong tanong sa sinabi sa akin ni Mr. Abdullah. If you have some question, you can go to the HR department. They will explain you everything. Sagot nito sa akin. Kim, pumunta ka na lang kay Mr. Ismael. Hindi mo naman kasi inaayos ang trabaho mo. Ang daming expired items na nakita, plus visit ng mga taga-ministry. Kasi kahit nagbabakasyon ka, dapat alam mong i-monitor yung mga trabaho ng tauhan mo. Ang laking logi ng kumpanya. Mabuti nga yan kahit papano, may makukuha ka pa sa company. Kaysa naman i-terminate ka, magpasalamat ka pa rin. Sabi naman sa akin ni Miss Rhea, isa din sa mga top management. I think you are unreasonable, sir. We can talk about it in the office. You don't have to shout at me. Matapang kong sagot sa kanya. I don't care about your drama. If you can't do your work properly, then go! Sigaw na naman niya sa akin. Muli pa sana akong sasagot sa kanya nang biglang may umakbay sa akin mula sa aking likuran. Nagulat pa ako nang marinig kong isang boses na pamayor sa akin. Don't shout at my wife? Who you think you are? Sigaw din ito. Bigla namang bait ni Mr. Abdullah. Mr. Salvador, I'm sorry. I don't know that Kim is your wife. Nauutal nitong sabi. Kinuha ni Jacob ang kanyang cellphone at may denial to sa kanyang telepono. Hello, Mr. Ismael. I don't know how your staff was so unprofessional, shouting at one of your best employee. Galit na sabi nito. What you mean, Mr. Salvador? Tanong nito sa akin. I want you to remove these people on my company. I don't want to see their names in my employee list immediately.
I will send you the names on your email. Pag-uutos nito kay Mr. Ismael, napatingin naman ako kay Jacob na may luha sa aking mga mata. Okay sir, that will stop immediately. Sagot ni Mr. Ismael kay Jacob. Na-appreciate ko ang ginawa nito para sa akin. Please sir, give me one last chance. Sabi ni Mr. Abdullah kay Jacob. Tumalikod lang to, kapit ang mga kamay. Lahat ng tao sa shop ay nagulat sa naging revelasyon ni Jacob. Nakita kong nag-uusap, ultimo ang mga local na regular naming guests. Kilala ng mga ito si Jacob dahil sa mga famous stars na nagkakandaupang palad nito. Nakakasama siya sa mga gatherings sa mga elite people dito sa Kuwait. Pinagbuksan ako ni Jacob ng pinto ng kanyang sasakyan at nagmaneho na to paalis ng showroom. Thank you Jacob. Malambing kong sabi sa kanya. Hindi to sumagot sa akin, bagkos matamis na ngiti ang kanyang tinugon sa akin. Ngayon ko na na-appreciate na kagapuhan ng aking asawa. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit sa aking silid, ay narinig ko ang pagkatok sa aking pintuan. Hindi na muna ako pumasok sa aking trabaho, kagaya ng napagkasundoan namin ni Jacob. Kim, na-move ang flight nila mami sa isang araw ng punta nila dito. Huwag mong kalimutan, kakatokin na lang kita dito sa kwarto mo kapag susunduin na natin sila. Agahan na lang natin ng konti ang alis, dadaan pa ako sa flower shop. Malambing na sabi sa akin ni Jacob. Magmula pa kahapon nang ako'y sagawa ni Mr. Abdullah at ipahiya, hindi lang sa staff ko kundi pati na din sa mga customer, ay tila naman nagbago ang ihip ng hangin. Bumait na sa akin si Jacob at hindi na niya ako inaasar. Sige Jacob, mabuti kung ganon, para makapaghanda ko ng mga paborito niyang pagkain. Papunta lang muna ako sa supermarket para makabili ng sugpo at crab. Sagot ko naman sa kanya. Nagulat ako nang iabot sa akin ni Jacob ang isang box na kulay pula. Napadaan ako sa mga barikiya kanina. Nag-ikot ako sa mga gold shop. Nakita ko to, mukhang bagay sa'yo. Pagbukas ko, ay nakita ko ang isang necklace may infinity na pendant. Pwede natin dalhin si mami doon. Mahilig kasi siya sa mga alahas. Sabi ni Jacob sa akin. Jacob, salamat, pero hindi ko matatanggap to. Nahihiya kong sagot. Nakita ko kasi ang resibo nito at napakamahal ng kanyang binili. Napansin ko ang mga bato na nakapalibot sa pendant nito. Nakita kong real diamond ang mga to. Kasama sa loob nito ang certificate ng authenticity ng diamond na nakapalibot dito. Sobrang mahal ng kwintas na to. I insist. Asawa kita sa mata ng lahat, kaya kailangan maging presentable ka din sa harapan nilang lahat. Mahinahon nito ang sabi. Normal na siguro tagang pagiging mayabang nitong si Jacob. Pero nakakatuwa ito noong mga nakaraang araw. Ang laki taga ng kanyang pinagbago. Hindi na siya ang Jacob na masungit at walang modo na una kong kilala. Hindi ko alam kung anong nakain itong mga panahong ito. Nakakahiya, napakamahal nito. Nakita ko ang presyo nito dahil nakalimutan atang tanggalin ni Jacob ang resibo niya sa loob ng paper bag nito. Humigit kumulang sa kalahating milyon ang halaga ng alahas na to. Sige Jacob, ibawas mo lang to sa ibabayad mo sa akin kapag natapos ang kontrata natin. Sagot ko naman sa kanya. Hindi ko yan pinagbebenta, bigay ko yan sa'yo bilang regalo. Sabi naman niya sa akin. Kinuha niya ang kwintas at pinatalikod ako. Hinawi ko mahaba akong buhok. Nakaramdaman ako ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Na maramdaman ko ang paghinga niya sa aking likuran, lalo na nang dumampi ang kanyang kamay sa aking batok. Isinuot niya sa akin ng kwintas at hinarap niya ako sa salamin. Nakatingin ako sa aking sarili sa harapan ng salamin. Bumulong sa aking tenga si Jacob mula sa likuran. You look great, Kim? Sabi niyo to sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang temptasyon sa kanyang mga sinabi. Naputol naman ang matinding pag-iinit ng aking katawan nang biglang tumawag si Jay sa akin. Kinuha ko ang telepono at agad ko tong sinagot para makaiwas sa temptasyong nararamdaman ko para kay Jacob. Alam ko hindi tama na mahulog ako dito, lalo na't mabilis lang nalilipas ang 2 taon. Hindi mabaglit sa aking isipan ang narinig ko sa pag-uusap nitong si Jacob at ng kanyang mga kaibigan tungkol sa naging pustahan nito tungkol sa akin. Hindi ko dapat kalimutan na maaaring party lang to na kanyang plano para pasakayin ako at manalo siya sa kanilang pustahan. Hi Jay, how are you? Sagot ko dito.
Umiwas naman ako sa pagkakakapit sa akin ni Jacob. Hindi ko alam kung anong laro nilalatag ni Jacob para sa amin. Pero hindi ako pwedeng mahulog dito at yun ang nasisigurado ko sa aking sarili. Ayokong umiyak na naman at nasaktan ng dahil sa lalaki. Hi Brat, wanna be out tonight? For dinner? Same restaurant. I haven't seen you in the showroom today. Jolly na sagot sa akin ni Jay. I'm not feeling good today, Jay. Maybe next time. Pagsisinungaling ko dito. Napapakamot ako sa aking ulo na manatili itong si Jacob sa kanyang pagkakatayo sa aking silid. Hindi to lumalabas doon. Are you fine? Tanong sa akin ni Jay. I'm fine. Don't worry about me. I will see you again next time. Sagot ko sa kanya. Nakangisi namang tila asong nauulol tong si Jacob. Kung kanina ay napakabait ito sa akin, ngayon ay nagbago na naman ang pakikitungo niya sa akin. Lumabas ito sa aking silid nang hindi man lang nagpapaalam. Narinig ko na lang din ang paghururot ng kanyang sasakyan na umalis. Napapamuntong hininga na lang ako. Sa isip ko, ay tama lang aking ginawang pag-iwas dito kanina. Hindi to magbabago kahit na anong mangyari. Pagkalabas sa aking silid ni Jacob, ay agad ko din pinatay ang tawag ko kay Jay. Nag-ayos na lang ako ng aking sarili at napagdesisyonan ko mag-grocery ako ngayong araw para may stock na kami pagdating ng parents ni Jacob.